Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong panibagong sakit ng ulo ni Vice President Sara Duterte. At ngayon pala sinasabi ko ho sa inyo, wala po siyang kinalaman dito. Hindi po siya ang namili. Okay? Pero bakit po siya dito nadamay? O bakit naman po siya rito ay sumabit? Alam nyo yung mga DDS, fake news vlogger, ganito yan mag-title dyan. Nakita nila ngayon, nakaganon. Di ba? Ang bobo. Sumakit tuloy ang ulo ni VP Sara sa kakapakinig sa Huwadcom. Pero hindi naman Quadcom yung hindi naghihiring sa kanya dyan. Di ba? Mga DDS, come on. Yung mga may pinag-aralan. Yung ba yung mga pakikinggan nyo at paniniwalaan nyo? Di ba? Mag-i-influence ng inyong mood day to day. Na hindi nga alam i-distinguish ang Quadcom at saka yung Committee on Good Government. Di ba? hindi nga nila naiintindihan ang ibig sabihin ng committee. O, diyan sa House of Representatives. Lahat sa kanila, Quadcom yun. Okay, going back to this one. Ilinaw ko na ha, in fairness, wala pong kinalaman dyan si Vice President Sara Duterte. Pero meron po siyang pananagutan. Shit, ano na naman yan? And mga kapatid, COA po, ang sabi nga rito ha, DepEd paid 1.064 billion for unusable digital project. Ayun po yan sa COA. Okay? Now, naalala ko lang din dati, si Leonor Briones, ang dating DepEd Secretary. At alam niyo ho ba, yung pinagbayarang yan ng DepEd nung panahon ni Sara, ito po ay sa panahon pa po ni Leonor Briones. Actually, it was Leonor Briones ang nakaisip no. Napakaganda po naman ng proyekto kung tutuusin. Napakaganda. Kaya lang ho, may mga tao talagang, ewan ko ba, na mga subordinates na hindi ho maayos ang trabaho. Right, now, tingnan nyo to ha. Ayon po rito, ang sabi rito ha, the Department of Education or DepEd spent 1.0 billion, 1.064 billion on a digital infrastructure. Ibig sabihin po ng digital infrastructure project system na tinatawag natin in layman's term. Layman's, ibig sabihin mga ordinaryong tao. Ang tawag ng mga ordinaryong tao, system. Okay? Sabi rito, that failed to deliver any, pumalpak po sa madaling salita. Yung system na binagbayaran nila ay pumalpak po. Yan. Sabi, failed to deliver any usable outputs according to COA 2023 report. Nako. Iyak na naman tong mga to. Sasabihin, hayop kayo talaga mga Talyanista. Ba't ninyo kinakalkal? 2023 report yan. Bakit ngayon 2024? Ngayon lang nilabas. Abay, malay ko, nabasa ko lang yan eh. Tapos nag-research lang po ako. Oh. Sabi rito, the project DepEd Enterprise, yung DERPS nila, Resource Planning System, was intended to automate payroll inventory, financial records, but resulted in wasted public funds due to non-delivery of key components. Okay, so kung ano-ano yung key components na yan, just leave it to the House of Representatives to discover. Okay? Pero ibig sabihin, nagbayad sila nang hindi pa po naman nakukumpleto yung mga binili nila na sistema. Ito po yung automation ng kanilang payroll, ng inventory. Idadahilan, ito po siguro yung problema kung bakit maraming laptop na napakamahal bilhin, 'di ba? Na hindi naman yung specification hindi naman akma sa presyo, 'di ba? Tapos nabulok lang o na-imbak lang diyan sa mga bodega nila. At etong panahon na nga lang po ni Angara na ipamigay sa mga guro. Now, sabi rito, COA criticized DepEd. So, pino na raw mga
ng COA o mga DDS. Nang upakan nyo, COA. Diba? Kasi pinuna ang isang Duterte. Nako. For paying over 78%. Grabe, di ba? Of the projects, 1.356 billion pesos cost to a contractor with questionable financial capacity. Ako po, eto na naman tayo. Tanungin ko po kayo, in regard to the questionable capacity, wala po ba kayong naaalala? Hindi nyo po ba naaalala ang Department of Health sa family issues? Hindi nyo po ba yun naaalala? Di ba? Ganito rin yung problema doon. Nung inimbestigahan, anak ng putya, magkano lang yun? 500,000 lang yata ang pera nun. Tapos yung kontratang nakuha, bilyones. Diba? Sabi dito, payments, to a contractor with questionable financial capacity and a history of delays. Sipin mo saan, syempre natural na magkaka-delay-delay, walang pera. So aasa tong mga to doon sa bayad. Diba? Bayad ng DepEd, payments continue despite sa kabila ng absence of functioning system. Ibig sabihin, hindi gumagana na sistema. Sa madaling salita, sa kabila ng kulang-kulang na mga bahagi ng kanilang in-order na sistema, yung DERPS, at hindi naman din gumagana, kulang-kulang patuloy na nagbayad ang DepEd. Installment ito. Naka 78% na sila. Sabi, leaving DepEd reliant on manual processes. Tatay. State auditors flag procurement irregularities including awarding the 697 million contract for Phase 2. What the fuck? Sablay na, may Phase 2 pa kayo? To a joint venture where one party's net worth was substantially below the project cost. Hala? Hindi ba dapat yung namumuhunan ay meron itong mas malaking financial capacity? Bakit yata naging tatak Duterte ang contractor kulang ang pera para sa pamumuhunan? 'Di ba? Sablay na agad doon. Paano ka makakasigurong magko-comply? Nako. Sabi rito, they questioned why DepEd overlooked the contractor's financial incapacity and history of delayed projects. Nako. Tama nga naman. Sasabihin na naman po yata nila rito, wala namang kinalaman dyan si Vice President Sara kasi yung mga tauhan niya yung nagbabayad. Pero sino po ang pumipirma? Sino po yung last signatory? Di ba? At ito ay hindi na po Davao City. Ito po ay national na. So dapat mas lalong maging maingat. Dapat mas lalong binubusisi ang mga pinipirmahan kung merong pagmamalasakit. Tama ho ba? Diba? Sipin nyo nagbayad ng ganun-ganun. Ang tanong. Ayokong itanong Kayo na bahala doon. DepEd also failed to collect liquidated damages for delays and paid for undelivered milestones. Diba? With certificates of completion issued irregularly under the tenure of former DepEd Undersecretary for Admin si Alain Pasqua. Grabe. COA reported further waste including 9.06 million unused computer equipment, 22.6 million in additional cost for maintaining related infrastructure. Tragis naman. Nagbabayad kayo ng 22 milyones para sa para sa maintenance ng hindi naman nagagamit. O hindi nagamit ng mga computer equipments.
Bakit? Bakit di nyo pinamudmud yung computer? Para meron pong dahilan uli para sa procurement. 'Di ba? Oh, irregularly daw mayroong mga certificates of completion. Patay tayo rito. At sino po ba itong si Alain Pasqua? Natauhan po ni dating Pangulong Duterte. Okay, kung di ako nagkakamali, ito hong si Alain Pasqua. Teka, ba't di lumilitaw yung mukha nun? Ay, patayaw. Kaha. Let's see. Alain Pasqua, where are you? Ayun. So si Alain Pasqua po mga kaibigan, ay ito. Kita nyo pa ba? Yan ho, si Alain Pasqua. Noong August 26, 2022, nakaaway po ito ni Tolentino. Yan. Yung sinabihan ni Tolentino ito na kasi kumbaga ginagawa ng excuse, tinataasan sila ng boses. Sabi ni Tolentino, huwag mo kami tataasan ng boses. Naririnig ka namin, kaya nga tayo may microphone eh. Yan yun. Alagad ni Duterte, ni Digong. Okay? Ang ganda po ng naisip ni dating Deputy Secretary Leonor Briones na magkaroon ng automation system. And I still remember that. And I praise that. Tama yan, mag-computerization system tayo para yung mga monitor ng madalian, nasaan na yung mga ganito nating pinamili, ano na nangyari, para ho nakikita talaga ng maayos. Di ba? Yan. So, paano po ba gumagana itong ERP? Itong ERP, it works in this way. Now, ganito yan. Itong si ERP, it is like a database, or maybe a database na nga po talaga, accessible to different departments or multiple users all at the same time, sabay-sabay na-access. Halimbawa, yung ginawa po nito ni planning, nagplano sila na dapat bibili tayo ng isang katutak na laptop. Kailangan pang-gaming para sa mga teachers. Para hindi na boring sa klase. Nag-ML doon. Ngayon, ang gagawin naman ngayon ito, may planning sila. Ngayon, sasubmit nila yan sa kanilang database, maa-access po ito ni order management. Ganyan. Ma-access din po ito ni finance. May pambili ba tayo? Okay, approve nila. Approve. Save. Save dito. Tapos, makikita ni purchasing. Nako, eto na. Kay accounting. Diba? Wala pala si accounting. Si purchasing. Gagawin ni purchasing. Diba? Mag-ano sila ngayon? Mag-approve na. Mamimili na tayo. Diba? Ganun ang gagawin nila. Tapos, lahat po yan. Ganun lang po yan. Yung trabaho nito. So, merong isang tambakan ng mga impormasyon or database na tinatawag na maa-access po, accessible anytime by multiple users. Okay? All at the same time, yun po yung sumablay. Bakit daw po? Kulang-kulang daw po. Ano yung na-deliver? Baka casing. Tapos wala yung mga storage ng information, yung mga hard drives. Baka walang ganon. Baka, 'di ba? Kaya kulang-kulang. Sabi nga ho hindi raw nagamit, hindi po napakinabangan Kasi nga kulang-kulang yung pyesa. Bakit po may mga delay pa? 'Di ba? So kung meron po talagang tunay na malasakit, Vice President Sara Duterte, 'di ba dapat kapag hindi ninyo proyekto, hindi sa inyong trabaho ang ginagawa ninyo, 'di ba? Nagkaroon kayo ng due diligence. Tignan ninyo, ano ba 'tong babayaran ko? Baka rito ako makuha. Baka ako makulong rito. 'Di ba? Titignan ninyong maigi Dahil tayo nagmana ng project ng computerization ng mga to,
Kailangan makita muna natin, is everything working fine? 'Di ba? Doon pa lang sa opisina niya, dapat alam na yan eh. Dapat may access siya. Pag hindi niya na-access, at imposibleng hindi po yan nakarating sa kanya, ang computerization na yan, yung ERP system nila ng DepEd, nung panahon ng tatay niya. Di ba? So hindi ho inaasikasong silipin man lamang bilang malasakit sa pera ng taong bayan. And this is my point. 'Di ba? Bakit ganon? Pinabayaan nyo lang. Ang laking halaga po nun. So sinasabi ng iba, well, 125 million lang naman yung confidential funds. 500 million lang naman yung confidential funds sa DepEd. Maliit na halaga. O sige, eto ngayon ang problema. Bilyon po ang halaga nito. 'Di ba? Parang yung nangyari rin po nung panahon po ng tatay niya na hirap rin kaming idepensa yon. Ako nahirapan, kaya hindi ko ginawa. Yun pong pagbibigay ng PhilHealth ng kung ilang milyones sa mga medical facilities na hindi naman po nagki-cater ng COVID patients. May mga binigyan na pondo noon. At yun po yung nabanggit nga rin ni Congresswoman Janet Garin. 'Di ba? Naimbestigahan din doon ng DOH. So ito, ganun din ang nangyari dito, tapos binabayaran. 'Di ba? Hindi ho ito paninira. Kasi ho may mga pruweba eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa iyo, nag-research ako kaya nga alam ko 'to eh. Yung derp na yan eh. Ayan nakasulat diyan At tingin ko naman, hindi naman po itataya ng impact leadership ang kanilang reputasyon. Kasi pwede silang makulong diyan. Imagine, naniwala kami, naniwala yung ibang taong nakabasa, nag-comment, 'di ba? Naniwala sa kanilang artikulo na nilabas. Mapapanagot sila diyan. Sus Mariose, paano to ngayon? Ay, nako mga kababayan. So ito ho, panibagong sakit na naman po ito ng ulo ng ating Vice President. Bakit? Dahil po sa maliwanag, nakawala ng malasakit sa pera ng taong bayan, napaglalangan siya na naman ng kanyang mga alipores na may kinalaman po sa pagbabayad ng mga utang ng DepEd. Kahit po utang pa yan ng nakarang administration 'di ba? Kung still collectible pa rin po yung pera, 'di ba, kailangan nilang bayaran. Pero sana man lamang, dahil minana nila yan, dapat mas naging maingat silang busisiin, siguraduhin, 'di ba? Total, merong ini-issue ng mga certificate of compliance. Tinitignan sana nilang maigi. Lahat ba ng mga ito, magwa 100% na tayo? Lahat ba ito gumagana? 'Di ba? 78%. So, konti na lamang po. 12% na lang. Kung di ako nagkakamali. Kasi kailangan yung 10% nun, magiging retention yan. After a year, bago makukuha nila yung kabuuan ng kontrata. 'Di ba? So anong isasubmit, papakita ron para sa makikita na, meron kaming certificate of completion. 'Di ba common sense lang eh. Meron certificate of completion, tapos hindi gumagana, nagma-manual kayo. Common sense lang, 'di ba? Dapat nagtatanong na kayo ron na, ma'am, ang taas po ng certificate of compliance na nila. Pero hindi po natin nakikita yung automation. Bayad tayo ng bayad. Di ba dapat tinitignan na nila yan? So yung mga kasama ni VP Sara diyan sa DepEd, ano pong ginawa nyo? 'Di ba? Anong ginawa nyo diyan? Lalo na yung may kinalaman sa admin, may kinalaman po diyan sa sa payment o sa accounting. 'Di ba? Anong ginawa ninyo? Inasikaso nyo ba 'to? Tinignan nyo ba 'to? Sinuri nyo ba 'to? Kasi kung yes ang sagot doon, palagay ko, kailangan ninyong ipaliwanag ito ng maigi diyan sa COA. Now, hindi ho kaya ganon sila ngayon kagigil na mapabagsak ang ating Pangulo mula sa pwesto ay dahil sa napakarami pala talaga. 'Di ba?
na kailangang maingatan. Kaya lang ho, ang COA, eh, alam niyo kung ang COA kahit na yan po ay isang constitutional, independent entity, yan po tinatablan din ng pressure yan. May mga buhay rin yung mga empleyado dyan eh. 'Di ba? Natatakot din yung mga yan. Kaya lang nakikita rin nila na marami ho ngayong mga naghahanap ng mga katotohanan. Oh. At hindi po hinaharangan ng kasalukuyang administrasyon. 'Di ba? So, kailangan ito, pag napalitan ni Samuel Martires, kailangan yung mga SALN, pati kay PBBM, 'di ba? Ilabas din ang SALN, maging constitutional na available sa public scrutiny. 'Di ba? Ay nako. Kaya nga eh. Substandard, may mga laptop. So, tapos si high-end yung presyo. Yan. Okay? Si VP kulang ang kaalaman sa management kaya ang daming palpak. Yun na nga eh, di ba? Kung kulang ka na nga sa kaalaman, dapat mas lalong maging maingat. Diba? Mas lalong maging sigurista. I remember yung, di ba, kunento ko sa inyo dati, noong ako'y college, isa akong messenger at ang kliyente ng company na pinapasukan ko, ang nature of business namin is about construction, tsaka interior design and supply ng mga furnitures. So, dyan po sa Department of Justice, Philippine Ports Authority, so kailangan ako nagsubmit ng bidding, lahat-lahat. Monitored ko yung project. Pag kami nanalo, tapos yung paniningil, 'di ba? May mga ano 'yan may mga percentage 'yan habang ginagawa, yung payment, yung schedule of payment hanggang sa pagkumpleto na, hanggang sa after a year saka kukunin yung retention. Lahat po 'yun may inspection report. And one time minsan nakakasama rin ako ini-inspection po ng nila ng accounting department kung talaga bang nakumpleto na nga, kung kasama ang engineer tinitignan nila na okay 80%. Pag sinabi ng engineer, that's beyond 80% na. Makukumpleto nila. Then saka naglalabas ng bayad. Ganun dati sa amin. Eto ngayon, panahon ni ni ERAP yun. Hindi na red flag yun. Pero eto ngayon, putragis na red flag. Aray. Okay? Ay nako. Abangan na lang natin kung ano kanyang gagawing depensa sa darating po na pagdinig dyan ng Kongreso. Pero sabi nga, ito ba ang tatak Duterte? Tatak malasakit? Sus Mariosep, maliwanag po, walang malasakit. Dahil kung may malasakit, hindi po hahayaan na mangyari ito.